Good morning, vlogs! Welcome to my guy. Wala lang. Anyway, hindi natawa ko rin eh. Anyways, dito tayo ngayon. Side street. Auto shop ni... Ay, hindi pala auto shop ngayon. Paint shop muna. Side street auto paint shop ni Paul. Yan. Progress ng Everest, bapping na. Mga malapit-lapit na yan matapos. Saktong-sakto yan next year. No, Paul, no? Bukas. Ako, kala ko next year. Tomorrow. Uy, malapit ang next year, ha? Ilang araw na lang, next year na. O, yun na. Yan na. Kasi, magluluto daw si paring Rene ng tinola. Ayun, binitbit niya yung tinola. Tapos, ayan, si Kuya Jan, kararating lang. What's up, vlogs? Welcome to my guy. So, ayun. Ako naman, magdi-DIY. Oo. Kasi, na-notice ko, hindi tumutunog yung speaker na yun. Ayan, kasi apat ng speakers nito eh, tigi-isa kada pinto. Pero yung sa harap may mga tweeters yun. So, gagawin ko, bubuksan ko to, titingnan ko, baka nag-lose connection lang. So, ayan. Panoorin nyo ako ha. So, yun, nabaklas na siya. Kailangan lang i-check actually una, wiring, baka wiring issue lang. Yun. So, imposible naman na bagay, possible din yun na may ibang causes nun pagkakawala ng tunog nito. So, ayan, testing na. Testing. Baklas na pala. So, yun, nabaklas ko na siya. Tiningnan ko naman yung wiring is okay naman siya. So, actually, ito ang putol. Kaya, tingnan natin kung anong maremedy natin dyan. Ayun nga. Yung wire na yan, ito, buong yan. Kailangan palitan. Ay! Ingat! Pasok na daw si Kuya dyan. So, wala akong ano yan eh. Wala akong mga yan. So, punta muna kay RDCF. Yun, kagagaling ko lang dun sa favorite auto parts store o auto supply store ba tawag dun? Oo. Si RDCF. Ito na siya. Ang kapalit ng wiring na umido. Yan. Si Boss Ronald talaga yung gumawa niyan, no? Kasi ito. Kasi wala akong basta yun. Yan. So, ayun. Back to the regular program daw. Hihihi. Diba? Kanina si Rene pala nagluluto ng tinola. Kakainin na nila. Late na kasi ako nag-breakfast kaya ayan. Patingin naman ng tinola mo. Wow! Ang sarap. So, sige lang. Late na kasi ako nag-almusal. So, yun. Kaya, back sa ating project for today. So, ayan. Nakabit ko na siya. Ang problema lang, ito. Kailangan kasi i-tap doon sa main line. Ay, hindi, main tawag dito. Speaker wire from the head unit. Ayan. Kasi yung dating ginawa namin dyan, ano lang siya eh. Sinuksok lang dun sa terminal ng stock speakers. No? But this time, I want to make it permanent. So, I have to take out or putulin ko ang socket ng stock speakers. Ayan.
Ang tinutukoy ko yung ito. Kailangan ko ito. Kailangan ko na lang siyang putulin. Kasi pag sinusuksok lang ulit dyan, ang problem is either luluwag siya or magkakakaroon ng corrosion. Whereas kung direct siyang nakatali na dyan or nakabind, magiging ano siya, mas matibay. So yun na siya. Nadugtong ko na yun. So all I need to do is to hook this up sa speaker na yan, and then we'll see what happens. Yan. Sa magtanong anong klaseng speaker ba yan, hulaan nyo, diba? So yun, yun, sound check. Itetest ko na lang. So yun, nakabit na si wiring. Ayun, na polarity check ko na rin. So sound check. So tumutunog na. Assemble na lang. Ayan, nakabit na. Ayan. Infinity Infinity speakers actually ang mga speakers nito. Ang kagandaan nito, may siya, may switch, decibel switch yan. Kung nasa baba naka-mount ang speaker like mine sa door, dapat baba ang switch na yan. Bakit? Para mas ma-lift ang sound quality, magiging ear level. Pero kung mga nasa taas siya nakakabit, dapat naka-off yan. Dagdag kaalaman lang guys. So ayan, assemble na ng sidings. Hindi ko na i-video, madali lang naman yun. Okay, actually sa buong proseso ng pagkabit ng sidings, itong dalawang cable na to ang medyo challenging. Pero ayan, nakabit naman ng maayos. So ikakabit ko na yung sidings na to sa screw. Sige. Ayan. Just to mention, this is a common mistake kahit sa mga magagaling na talaga gumawa ng sasakyan. Kasi this socket connects to right there. Power window switch yan. Ayan. Nakakaligtaan yan maminsan-minsan. So tataka ka bakit hindi gumagana. Hindi lang nakakabit most of the time pag nabaklas yan. So sometimes they will say, there's something wrong with it, sira yan, ganun. Another na naman yan, alam mo na mga gimikan. So yan, kakabit ko na to. Ayun. So nakabit na. Tatlo lang naman yung, actually how many tornilyo are there ba? Isa dito sa Miradsa, isa dyan, isa dito, tapos meron yan sa likod nito, may dalawa yan, tapos yan, yun lang yung mga tornilyo. Ito naman nilagay ko yan dito, yan, para kunwari may pa-carpet kuno-kuno. So ayun, success ang pinawisan ako dun. Success ang DIY project. Diba? So yun, next step, pack up the kalat. Ayan, so yung ibang gamit na lagay ko na dun sa likod. Ayan, ito yung screwdriver na nagkanda hulog-hulog. Sorry naman. Ayan. Teka lang, ayusin ko muna. So yun, hindi ko maintindihan bakit ayaw na kumasa. Actually, kaso naman kanina yan.
Anyways, ito ho. Saan na ba yan? This one, I want to share lang. Sa mga mahilig dyan magkalikot. This is one of my favorite tool, no? Ayan, umiilaw yan. Sinusuot lang yan sa noo. Parang headband siya. Oo, very helpful siya. Kasi kahit may araw, well, kasi tingnan nyo, albino ako. So medyo mahina rin yung mata ko pagdating sa medyo madilim kahit may araw. So this one is one of my AIDS. Hindi acquired immune deficiency syndrome, ha. AIDS, katuwang ba? So yun. Chargeable siya and matagal ang buhay. Ayan. So I have to show this. So there was this. Nagbukas ako ng trunk. May kaibigan ako nagulat. Nagtanong, bakit may casket ka sa likod? Baby casket ang tawag nila. Actually, ano yan? The reason for this na may ganito ako, parang ano to, storage. Para pag kailangan ko ibaba yung mga gamit ko kasi kailangan ko yung trunk space, isang buhatan lang. Ganon. Pero una nga impression talaga mukhang casket, kabaong ng bata. So, ayun, I hope may naidulot akong hindi naman pwede talino. Saya ba? Nakatulong sa inyong boredom, pampatay oras. Wala na kayong magawa, ganon. So, ayun. Magandang afternoon, mga kaibegen.